Horror Stories by Forest Secrets. Isang kwentong kababalaghan na hango sa mga salaysay ng mga nakaranas. Ang lumang resort sa Batangas. May resort na isinasara dahil nalulugi. Pero may mga resort na isinasara dahil may mga bisitang hindi na umuuwi ng buhay. Sa Batangas, may isang lumang resort na ilang taon nang abandonado. Ayon sa mga matatanda, sa lugar na iyon ay may isang malaking trahedyang nangyari noong dekada 90. Simula nga noon ay kakaunti na lang ang nagtatangkang pumasok. Ngunit isang grupo ng mga magkakaibigan ang hindi naniniwala sa mga kwento. 6 silang dumating pero 5 lang ang nakauwi. At ang mas nakakatakot, hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino ang pang-6 na kasama nila sa mga litrato. Ang kwentong ito ay ang pangyayaring ibinahagi ng isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Romeo. Noong tag-init ng 2023, nagplano silang 6 na magkakaibigan na mag-outing sa Batangas. Kasama nila sina Jake, Arvin, Liza, Karen at Noel. Ayaw nila sa mga sikat na beach resort. Gusto nila ng tahimik at kakaibang lugar. Habang naghanap sila sa online, may nakita silang lumang resort na mura ang renta. Ang kakaiba lang, halos walang review. May isang caretaker na sumagot sa tawag nila. "Pwede po bang mag-book?" "Sige, pero hanggang 10:00 lang ng gabi ang swimming," saad ng caretaker. Nagtawanan sila. Tinanong kung bakit at matagal na natahimik ang caretaker. Tubig po kasi ang may-ari ng lugar na yan. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin. Bandang 3:00 ng hapon nang makarating na sila doon. Luma ang resort, may malaking swimming pool, may maliit na cottage, may lumang fountain na hindi na umaandar, at sa likod ay may isa pang malaking pool na puno ng berdeng tubig. Nilapitan sila ng matandang caretaker. "Bawal kayong pumunta sa lumang pool," saad nito. "Bakit po?" "Walang lalapit doon pagkatapos lumubog ang araw," muling saad nito. Tumawa lang si Jake. "May multo ba?" tanong niya. Hindi sumagot ang matanda. Naglakad na lang ito palayo. Masaya ang unang oras. Nag-ihaw, nag-videoke sila, nag-picture. Ngunit nang tingnan ni Karen ang mga litrato, napansin nila ang isang babae. Nakatayo ito sa likod nila. Mahaba ang buhok, puti ang damit at nakatungo lang. "Teka, sino to?" tanong niya. Tiningnan nilang lahat. Wala naman silang kasamang ganoong babae. Tinawanan lang nila iyon. Baka raw isang staff. Pero nang balikan nila ang kuha, wala nang babae sa larawan. Pagsapit ka ng gabi, ay napansin ni Noel na parang may batang lumalangoy sa lumang pool. Tinawag niya ang iba. Pagtingin nila, may alon sa tubig. May narinig pa silang tawanan ng mga bata. Biglang dumating ang caretaker. "Sinabi ko nang huwag kayong lalapit." Saad nito na medyo pagalit.
Halos hilahin sila nito palayo. Pagdating sa cottage, nagtanong ang isa sa kanila, "Ano bang nangyayari?" Huminga ng malalim ang matanda. Noong araw, may outing din dito. Maraming nalunod. Hindi na lahat nakita. Tahimik lang silang lahat sa sinabi ng matanda. Bandang 12:00 ng hating gabi ay may kumatok sa cottage. 3 beses, dahan-dahan nakatok iyon. Akala nila ay caretaker lang. Pagbukas ni Jake ay wala namang tao. Maya-maya ay kumatok muli. Mas malakas na iyon. Nang silipin nila sa bintana, may basang bakas ng paa. Papalapit mula sa pool, papunta sa cottage. Pero isang bagay ang napansin nila. Pangbata ang mga yapak. Nang magbilang sila, ay wala na si Noel. Hinanap nila ito sa buong resort hanggang marinig nila ang boses. "Tulong!" Galing iyon sa lumang pool. Paglapit nila, nakita nila si Noel. Nakatayo lang at nakatitig sa tubig. Isinigaw nila ang pangalan ni Noel, subalit hindi ito sumasagot. Unti-unti itong naglakad papunta sa pool, parang may tumatawag. Hinawakan nila siya, pero bigla itong nagsalita. Hindi sarili niyang boses. "Isa pa." Nang mapalingon sila, ay may taong nakalubog sa tubig, mga matang nakatingin sa kanila. Tapos ay sabay-sabay silang lumubog. Nagpasya silang umalis, nag-empake agad sila. Pagsakay nila sa sasakyan, ay napansin ni Lisa. "Sandali, 6 ba talaga tayo?" Natigilan silang lahat. Nagbilang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero 5 lang silang magkakaibigan. May isang lalaking nakaupo sa pinakahuling upuan. Basang-basa iyon, nakatungo lang, at nang lingunin nilang muli, ay wala na ito. Kinabukasan nga, ay binalikan nila ang caretaker. Ipinakita nila ang mga litrato at namutla ito. "Siya yan," sagot ng caretaker. "Sino po?" ang tanong nila. Isa sa mga nalunod. Hanggang ngayon, nagkahanap siya ng kasama. Tiningnan nilang muli ang larawan. 6 silang magkakaibigan. May isa pang lalaki sa gitna. Nakangiti, basang-basa. At ang huling gabi, mula noon, hindi na sila bumalik. Subalit may kakaibang nangyari sa isa sa kanila. Tuwing 12:00 ng hating gabi, ay may naririnig silang tunog ng tubig. Mga kumakatok sa kanilang bintana at minsan may bakas ng basang paa sa sahig ng kanyang bahay. Isang gabi nga ay nagring ang cellphone ng isa sa kanila. Nagring ang cellphone ng isa sa kanila. Unknown number iyon. Sinagot niya, subalit walang boses. Ang narinig lang niya, tunog ng paglangoy, kasunod ng mahinang bulong. "Hindi pa tayo kumpleto." Biglang nag-send ng larawan sa kanyang cellphone. Larawan nila sa mga resort. 6 silang magkakaibigan, pero sa pagkakataong iyon, 7 tao na ang nasa litrato. At ang mas pinakanakakatakot, ang ika-7 tao ay nakapatong ang kamay sa balikat ni Lisa habang nakatingin ng diretso sa kamera.
at sa ilalim ng larawan may isang mensahe. Bagay ka ba? Hanggang ngayon nga ay may mga lumang resort pa rin sa Batangas na matagal nang abandonado. Ayon sa mga lokal, hindi lahat ng nalunod sa mga lugar na iyon ay tuluyang nakaalis. Kaya kung sakaling may mapuntahan kang lumang resort at may makita kang tahimik na pool at walang tao, huwag kang basta-basta lalapit. Dahil baka may naghihintay lamang na susunod na makakasama sa tubig.